Magandang gabi po sa ating lahat. Amen? Amen. Naibasa na po kanina yung ating verse na matatagpuan po sa Psalm 22. My favorite psalm. One of my favorite psalms. Hindi lang ito, pero marami po akong favorite na salmo. Ang pamagat po ng ating topic for tonight, Jesus, the keeper of my soul. Amen? Is Jesus the keeper of your soul? Amen pa? Ang Panginoong Jesus ang kumbaga nagkikip, nagtatago, umaayos sa ating mga kaluluwa. Amen pa? Amen. Sabi po niya sa Psalm 23 verse 1, let's dive into the Word. Pag sinabi kong let's dive into the Word, kumbaga parang nagdadive tayo sa tubig. Because the word of God is like a water. Amen? The Word of God cleanses us. When we are so dirty because of the dust, pag nag-dive tayo sa swimming pool, nare-refresh tayo, nahuhugasan tayo. Amen? Likewise, when we dive into the Word of God, we will be cleaned and refreshed. Amen pa? Amen. Sabi po niya sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako pagkukulangin. Amen? Amen. Pag sinabing hindi ka pagkukulangin, your heart is satisfied in everything. Amen? Because sa totoo, sa ating mga buhay, maraming kulang sa atin. Amen? Marami po tayong mga gusto sa ating mga buhay. But, when the Lord is the one who fill your heart, ikaw ay masasatisfied. Amen? Bakit sinabi niya na the Lord is my shepherd? Bakit po? Sa salmong ito, sinasabi niya na ang ating Panginoong Jesus ang ating pastor. Because the Lord is our provider. Amen? Katulad po yung sa atin, taniman na naman. Magtatanim na naman tayo ng mga gulay, ng mga palay, ng kung ano-ano. We can plant. But the Lord is the one who gives the increase. Ang kaya lang po natin gawin ay ang magtanim, pero ang Panginoon ang magbibigay ng mga bunga, ng mga butil. Amen po? Amen. And also, the Lord is my shepherd because He is the one who provides. Amen? Ano po ba ang trabaho ng shepherd? Tagapastol. Ang shepherd ay pastor, tagapastol. Sino po dito ang may alagang kalabaw? O nasubukang mag-alaga ng kalabaw? Amen. O baka? O kambing? Di ba pag may alaga po tayo, lahat ng kailangan nila ipinoprovide natin? Kapag kailangan nila ng pagkain, tayo ang magpo-provide na nagpapastol. Haan mo, baybay, Angie, karabaw mo nga, tila papapanan na. May barangay ka. And then we provide the clean water, we provide a place. Ano tawag nila doon sa kubo na anuhan ng mga baka. And then, nagpo-provide tayo ng kanilang gamot kapag sila ay may sakit. Alam niyo po ba na ang mga baka ngayon may sariling vet? Yung mga bakahan ngayon, may sariling veterinaryo. Hindi sila pwedeng basta-basta lang. May mga vets sila. So, pag may sugat yung ating mga kambing, yung kambing namin na pilay, ginagamot namin ng betadine. Ano lang yun na animals. How much more us? So, likewise, ganun po ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Amen? He provides everything that we need. Kailangan pong paniwalaan natin yun para mag-manifest sa ating mga buhay. Amen? Amen. Kasi hindi yan magmamanifest sa buhay mo kung iniisip mo na hindi ang Panginoon ang nagpo-provide sa'yo. Kung iniisip mo na ako yung nagpo-provide sa aking sarili.
papabayaan ka ng Panginoon. Kasi nagpo-provide ka pala sa sarili mo eh. Kaya nga sinasabi na, cast all your cares unto the Lord. At sabi nga sa verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Ano pong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus? He makes me lie down in green pastures. Ang maglalagay sa iyo sa lugar na hindi ka pagkukulangin, sa lugar na ikaw ay satisfied, ang Panginoon. Amen? Sa lugar na ikaw ay restful. Bibigyan o ilalagay ka niya kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang company. Ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng trabaho sa lugar na hindi ka pagkukulangin. It is not because you are so talented. It's not because you are so good. Kaya ka may magandang buhay. God has the master plan in our life. Amen po? Amen. Sinasabi niya, He makes you lie down. Kayo po ngayon nakaupo. It's a restful position. Tama? You are having a restful position. Kasi nakaupo kayo eh. Pero sinasabi niya dito sa verse natin, He makes you lie down. He makes you lie down. Alam niyo po, pag nakaupo kayo, restful. Restful kayo. Naka-relax kayo. Pero kapag kayo ay nahiga, wow, a total rest. Amen? He makes you lie down, a posture of total rest. And green pasture, He makes you lie down. And green pasture, kumbaga yung baka, papahigain ka niya doon. Kasi because we are His sheep. Bakit ba tayo inihalin tulad ng Panginoong Jesus sa mga tupa? Kasi ang mga tupa po, sila po yung animals na ayaw nilang narurumihan. Sila yung animals na kapag madumi sila, maingay sila. Hindi sila mapakali. Pero gustong-gusto nila na sila ay nalilinis. Ganun ang tao, kapag tayo ay punong-puno ng karumihan, kasalanan, or dirtiness deep inside, we are crying out inside. Ayaw natin nang marumi tayo. Amen? Flock, hindi goat. Ha? Sheep in goat. Magkaiba po yun. Hindi tayo ang anak ng Diyos, hindi parang baboy na naglilis kang meter, kaya't mo manindi apag agulok na ito. Hindi po, ang sheep, kaya inihalin tulad tayo sa sheep. Ang sheep po, ang ayaw nilang sila'y narurungan. So sabi niya, He makes you lie down. Ipapahiga ka niya a total rest in a place where you are satisfied. Punong-puno ng green. Kumbaga, pag sinabi mong green, yung provision ay provided. Marami. Katulad ngayon, di ba, green, busog-busog yung mga alaga nating mga hayop. Sabi niya, He leads you beside the still waters. He leads you. He leads you. Beside the still water. Ano pong sinasabi dito ng Panginoong Jesus? Siya mismo ang aalalay sa'yo to have a quiet and peaceful soul. Amen po? One of the best gifts we receive from the Lord is peace. Peace within, peace without. Yung may kapayapaan ka sa loob at kapayapaan sa palibot sa iyo. Amen? Because without peace in your heart, ito po yung napakahirap. Oray no kaya't mo timaturog hanggang makaturog. Kasi wala kang peace. Because, sabi niya dito, still waters refreshes. Sinabi ko nga, when we dive into the water, we will be refreshes. Because water, the Word of God is like a water. It refreshes. At sabi niya sa verse 3, He restores my soul. Bago po, ito po, makikita natin dito na bago po ma-restore ang ating mga broken soul, bago po magamot ang mga sakit na dulot ng ating mga sariling pagkakamali. Sino po yung may pagkakamali dito na dulot ng kanyang sariling mistakes? Amen? Siguro lahat po tayo meron ito. Bago po magamot yung sakit na dulot ng mundo sa ating mga buhay, ipapaalam muna niya sa atin,
papaalam muna ng ating Panginoong Jesus na siya ang ating pastol, na siya ang ating shepherd. And then, isasatisfy niya muna ang ating mga longingness, yung mga kakulangan ng ating mga buhay. At ilalagay muna niya tayo sa lugar na may kapayapaan, then He can restore us. Amen? Amen. Ito po yung sunod-sunod na sinasabi ng Psalm 23. Sa mga may sakit sa ospital, ilalagay ka ba doon sa crowded at doon ka gagamutin? Hindi po. Karamihan i-isolate, kaya lalagay ka sa lugar na tahimik. Yung nakaka-relax ka, yung masinop, and then, gagamutin ka ng doktor. Amen? Amen. Likewise, ganun din po ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Kaya totoo yung sinabi niya na, yung declaration sa kanyang sinabi sa Romans 2:4, na the goodness of God lead us to repentance. Amen po? Papakita niya muna ang kabutihan niya at doon tayo ay magbabago. Magta-transform tayo from the inside out. Amen? And then sabi niya, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. After Jesus restored us, He lead us in the path of the righteous. Is it because we are so good? Is it because we are perfect? Hindi po. Sabi nga dito, He leads you in the way or in the path of the righteous for His name's sake. Ililid po tayo ng ating Panginoon sa path o sa mga daanan ng mga righteous. Hindi dahil tayo ay mabuti, hindi dahil tayo ay perfect, hindi dahil tayo ay napakabait, kundi para sa kanyang pangalan. Amen? To God be all the glory. Para sa kanyang pangalan, para maparangalan ang kanyang pangalan. Amen? Sabi niya, He leads me in the way of the righteous for His name's sake. For Jesus' sake. Para sa kanyang pangalan. Hindi para kung kani-kanino lang. So, this is our God. Amen? Sabi sa verse 4, konti lang po ito. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. Ang sinasabi po dito ni King David, na kahit nasa kalagitnaan na siya ng kamatayan, shadow of death, connected. Alam niyo po yung anino natin, connected sa atin. Amen? Connected siya, ayan siya. Ganito po ang connection ng death, ng kamatayan sa atin. Pero sinasabi niya dito, na kahit connected, yung kamatayan na sa kay Haring David, sinabi niya dito na, hindi ako matatakot. Even the shadow of death is connected to King David. Hindi siya matatakot kahit naka-attach na yung kamatayan. Kahit yung kamatayan nandyan na. Ang sabi niya, hindi siya matatakot. Why? Dahil ang kanyang panangga, ang kanyang sandata ay ang mga salita ng ating Panginoon. Amen? Bakit? Because there's power in the Word of God. Sabi niya doon na the Word of God is living, buhay at makapangyarihan. Habang napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, ito ay may ginagawa. Behind the scene, kapag pinaniwalaan natin ang salita ng Panginoon, nagtatrabaho ito. Quietly. Tapos maano na lang natin, paanong nangyari yan? Because the Lord is working quietly. Amen? Sabi niya, ang kanyang mga salita, ang panangga o sandata ni David. Because there's power in the word of the Lord. At ang salita ng Panginoon mismo ang nagpapakalma ay David.
at ito ang magliligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan. Bakit po ba? Bakit po ba? Because, alam niyo po ba na sinasabi nila na 75% na ang nagbibigay ng sakit ay dahil sa kaguluhan ng utak, stress. So, bakit ka may stress kung magbibigay ito ng sakit sa ating mga buhay? So, always choose peace over worry. Amen? Sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. God Himself prepared this table for His people. Sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ipapakita ng Diyos natin sa mga kaaway natin, which is the principalities and power of darkness. Ang kaaway po natin ay hindi po yung ating kapitbahay, hindi po yung ating kapatid o asawa o in-laws o yung nasa kanto, hindi po. Ang kaaway natin ay principalities of power and darkness, ang kapangyarihan ng kadiliman. Pero sinasabi niya dito na ipapakita ng ating Panginoon na yung table of plenty. Ano ba yung sinasabi niya dito na you prepare a table before me in the presence of my enemies? Papakita niya na the table of plenty is a table of His provision in your life. Amen? Ano ba yung table of plenty na yon? The table of His promises. Amen po? Amen. Kaya kasi sinabi niya sa unang verse natin, hindi ka pagkukulangin. Bakit? Because there's a table of plenty. Ilalagay lahat doon ng Panginoon ng pangangailangan mo. All you need to do is go forward and take what you need in the table of plenty. Amen? Ano po bang kailangan natin every single day? Kung may kailangan po tayo every single day, talk to the Lord and ask, Lord, kailangan ko ngayong araw ng ito ng kalakasan. Lord, kailangan ko ngayong araw na ito na mabenta lahat ang paninda ko. Lord, kailangan ko ngayong araw na ito renewed my strength, renewed my spiritual being. Amen? Go into the table of plenty. Ibig sabihin, makipag-usap ka sa Panginoon at hilingin mo sa Kanya kung ano yung pangangailangan mo. Kunin mo ito sa table of plenty. Amen po? Anong kailangan mo? Healing? Go and take into the table of plenty. Anong kailangan mo? Finances? Go and take into the table of plenty. Amen po? Protection? Wisdom, strength, favor, go into the table of plenty. Alam niyo po ba na, kumbaga, meron tayong ATM? Ano po yung password ng ATM sa langit? Ha? Meron tayong ATM sa langit. Ano po yung password niya? Jesus' name. Amen? Amen po? Amen. Kaya pag nanalangin tayo in Jesus' name. Amen? Hallelujah. You anoint my head with oil. Alam niyo po ba na pag inanoint ka ng oil, the blessing, nilagyan ng oil yung ulo mo, no patigusan na ka siguro di oil ngayon, tatagin nga, nabisa ka. Tama po? As sinasabi po niya dito, kahit dumating ang pagsubok, it will not affect you. Kahit dumating ang stress, it will not affect you. Kahit dumating ang mga challenges sa buhay, it will not affect you. It will slide down from your head to your feet. And then you can just step onto those troubles and worries. Yun po ang kayang gawin ng mga salita ng ating Panginoon pag alam natin kung paano natin ito gagamitin sa ating mga buhay. Amen po? Sabi niya, my cup, last one, my cup runs over. Your cup, your heart is overflowing with love, joy, and peace, satisfaction. And because you are
full of love, you are full of satisfaction, you are full of peace, in joy, you are confident to say and declare, surely God's goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever because of God's goodness. Amen. Na mararanasan mo, masasabi mo sa Panginoon, surely God's goodness in mercy, susundan niya ako. Alam niyo po ba itong verse na ito is very powerful? Surely God's goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Alam niyo po ito? Kapag ikaw ay lumabas sa swimming pool, kapag ikaw ay basang-basa at lumabas ka sa swimming pool, diba, nagdidrip ka ng tubig. Ha? Yung footstep mo basa. Kung sino man ang sumusunod sa iyo na nakaapak sa basang footstep mo, mababasa rin. Alam niyo po, kung alam lang ng mga tao ang verse na ito, they will follow you. Amen? Sabi niya, surely God's goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hallelujah. And I will dwell in the house of the Lord forever. Dahil sa goodness ng Panginoon, dahil sa mercy niya sa buhay mo, na sinusundan ka wherever you go, you want to dwell in the house of the Lord forever. Amen po? Amen. Ito po ang nagagawa ng ating Panginoon. Amen? Tatawagin ko po ang ating guitarist at kantahin po natin yung Maghari Ka. Sana po may naiwan sa inyo na konti lang po yun. Pero gusto ko po na pag-uwi ninyo sa mga bahay ninyo, you meditate the Psalm 23. Dahil napaka-rich na verse po ito. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Ipinaalala sa atin ng Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinupuri, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ay Diyos na hindi ka pagkukulangin sa anumang bagay, sa lahat ng bagay sa buhay mo. And because of this, habang ikaw ay nabubuhay, tandaan mo, kapatid, ang sinabi ng salita ng Panginoon, na habang ikaw ay nagpupuri, habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, despite sa mga problema at pagsubok na dinaranas mo, ang salita ng Panginoon says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yung habag, yung awa, yung kabutihan, yung katapatan ng Panginoon, susunod sa'yo. Susunod sa'yo. Yung mga blessing ni God, susunod sa'yo. Alam niyo ho, napakahirap pag tayo po ang maghahabol sa blessing ni God. Hayaan po natin na yung blessing ni God ang hahabol sa atin. Ang tanging gawin lamang po natin, manatili tayong magpuri, manatili tayong maglingkod sa Diyos. Whatever pain, whatever trials, whatever problems na pinagdadaanan natin sa ating mabuhay. Panginoon, sa gabi pong ito, maraming salamat sa iyong masalita na kung saan pinalalahanan mo kami na ang aming Diyos na pinupuri, ng aming Diyos na sinasamba, ng aming Diyos na pinaglilingkuran, ay Diyos na hindi kami pagkukulangin sa lahat ng bagay. Katulad ng naranasan ni David, hayaan mo, Panginoon, na mula sa gabi pong ito, maranasan namin na hindi mo kami pagkukulangin sa lahat ng bagay sa inyong mga anak. Kung may nangangailangan ng kapayapaan, pag may nangangailangan ng kagalakan, pag may nangangailangan ng kagalingan, pag may nangangailangan, Panginoon, ng financial na aspekto, Lord, iparanas mo sa kanila na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Panginoon, hayaan mo ng iyong kabutihan, hayaan mo ng iyong katapatan, hayaan mo, Panginoon, ng iyong habag, patuloy na susunod po sa amin. At tulungan mo kami na kami ay patuloy na maglilingkod sa inyo anumang maranasan namin sa aming mabuhay. At palay mag yung lingkod na siya mong ginamit. Salamat sa kanya pong buhay. Salamat sa iyong masalita. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah.